Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, personal na inihati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tulong ng pamahalaan sa mga piling magsasaka, mangingisda at kanilang mga kaanak mula sa Northern Mindanao sa isang ceremonial distribution sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU IIT sa Iligan City ngayong Huwebes, Mayo 16. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang financial assistance na nagkakahalagang 10,000 piso sa mga piling beneficiary mula sa Iligan City, Lanao del Norte at Misamis Occidental. Samantala, nakatanggap ng 10.5 million pesos na presidential assistance ang lokal na pamahalaan ng Iligan City, 13.9 million pesos para sa pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Norte at 24.3 million pesos para naman sa pamahalaang panlalawigan ng Misamis Occidental. Atin ang pakinggan ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Nagagalak po ako na makarating dito sa inyong lugar upang makita at makasama na naman ang mga kababayan natin sa Iligan City at ang mga karatig bayan dito sa Region 10. Napaka-espesyal po ng Northern Mindanao para sa akin sapagkat isa po ang inyong lugar na nagbigay ng na di matatawarang suporta sa akin nung nakaraang halalan. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala. Asahan niyo po na itong suporta at tiwala na ipinakita nyo para sa atin at sa ating mga kasamahan ay isusuklian namin ng lahat ng trabaho at tulong upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Kahit po ngayon, talaga namang nakakaantig ang damdamin, ang makita kayo na patuloy na tumatangkilik at tumutulong sa pamahalaan. Tunay na nakatak aking puso na maging sa aking buong pamilya, ang siyudad ng Iligan, ang buong lalawigan ng Lanao del Norte. Kaya masikap nating isinusulong ang mga inisyatibo na makakapagpabilis sa pag-usbong ng kaunlaran dito sa inyong syudad at sa buong region. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan sa pagsisikap na maitaguyod ang mga proyekto at programang magbibigay ng oportunidad para sa lahat. Sa pangunguna ng NEDA, inilatag na ang mga estratehiya at proyekto na gagawin sa inyong rehiyon sa ilalim ng Northern Mindanao Regional Development Plan ng 2023 hanggang 2028. Hangad po nito na gawing globally competitive at leading agricultural hub, major industrial tourism, trade center ang buong Region 10.
ilan lamang sa ating mga prioridad na proyekto ay ang 8 bilyong piso na Pangil Bay Bridge na magkokonekta sa Tangub, Misamis Occidental at tubod dito sa Lanao del Norte. Dagdag po rito, nakapaglabas na tayo ng halos 2 bilyong piso para sa implementasyon ng Iligan City Coastal Bypass Road na naglalayong maibsan ang trapiko sa syudad. Nariyan din ang expansion, rehabilitation at development ng mga paliparan sa Osamis, Camiguin, Lumbia, Bukidnon at Lagindingan. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabilis ang daloy ng ekonomiya at oportunidad para sa mga mamamayan ng Region 10. Atin din binibigyan ng karampatang pansin ang pagpapalago ng agrikultura. Kaya naman po, nagbubuhos na po ang NIA, ang National Irrigation Administration, ng mga proyekto pang-irigasyon. Sa Lanao del Norte, prioridad nating matapos ang 2 solar pump irrigation project sa bayan ng Salvador at Sapad kung saan halos 30 milyong piso ang nabigay na parang na pondo para dito sa proyektong ito. Meron pa rin po tayo dahil po kailangan na pag tayo ay makikilahok sa bagong ekonomiya na lumitaw sa pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng COVID-19, naglalagay rin po tayo ng mga scholarship program at subsidy para eksklusibo na para sa mga naglalayong mag-aral ng agricultural at medical courses. Kaya sa academic year 2023 to 2024, nakapagbigay tayo ng halos 60 milyong piso para sa higit na 400 mga scholar ng medical scholarship and return service program ng CHED dito sa Region 10. Para naman po sa mga itinatawag na micro, small, and medium enterprises o MSME, nandyan po ang ating negosyo center at shared services facilities ng Department of Trade and Industry upang tulungan kayong mas mapalago ang inyong mga negosyo. Sa ilalim ng negosyo center program, higit sa 30,000 na MSME sa rehiyon ang ating natulungan simula nung nakaraang taon, 2023. Dagdag po pa rito ang halos 3,000 na MSMEs ang ating natulungan sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Isa rin sa mga programa ng DTI ay ang One Town, One Product bilang suporta sa lokal na produkto ng rehiyon. Dito sa Iligan, alam kong sikat na pasalubong ang toasted peanut at palapa. Kaya kung meron kayong dala dyan, picturean ninyo, mag-selfie kayo kasama ng produkto tapos i-post ninyo sa social media. Simpleng bagay lang, pero napakalaking tulong yan upang makilala at maipagmalaki ang inyong mga produkto at inyong lugar. Lalo na at usong-uso ngayon ang social media sa karamihan sa atin ngayon. Hindi maikaila ang ating pagiging malikhain at nakikita ito sa mga ipinagmamalaki natin mga lokal na produkto at serbisyo. Sa parte naman ng pamahalaan, makakaasa po kayo na patuloy ang aming mga programa at proyekto upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan sa rehiyon. Ngunit, naharap din ang ating bansa sa matinding tagtuyot na balakid sa ating kaunlaran. Kaya nga po, ang ginagawa natin ngayon ay sinusuyod natin ang buong kapuluan upang maghatid ng tulong sa mga napinsala ng matinding tag-init at tagtuyo na nangyayari sa El Nino. Kaya napansin ng aking may bahay, nagka-sunburn na daw ako sa kakabigay ng tulong. Pero wala tayong magagawa. Ito talagang kulay ng mga Ilocano. Sanay mabilad sa araw. Lalo na kung ito ay para magsilbi sa taong bayan para sa inyo.
Wa- Lahat po, marami po tayong pupuntahan pa. Walang rehiyon ang makakalimutan sa pagbibigay ng tulong. Walang sektor ang makakaligtaan. Pwede ko naman po inabili na sa aking mga kalihim ang pagdadala ng tulong. Pwede ko rin iatas sa iba na paghahatid ng serbisyo. Ngunit, kung gagawin ko yun, hindi ko kayo makakasalumuha. Hindi ko makikita ang inyong tunay na kalagayan. Hindi ko maririnig ang inyong mga hinaing. Higit sa lahat, hindi ko matutunghayan ang pag-unlad ng Iligan, ng Lanao del Norte na bunga ng sipag at tiyaga ng kanyang mga mamamayan. Napakalaki po ang bilib, paghanga at respeto ko sa inyong lahat. Kaya naman, minamarapat ko na isama ang buong lakas ng pamahalaan sa aking pagdalaw sa inyong rehiyon. Mula sa Office of the President, mga iba't ibang ahensya ng gobyerno hanggang sa lokal na pamahalaan. Lahat po kami ay nagkapit-bisig upang maging mabilis at mabisa ang paghatid ng mga ayuda sa inyo. Pangungunahan po natin ang pag-aabot ng tseke sa ating mga lokal na pamahalaan para sa presidential assistance ng mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino na nagkakahalaga ng 10,000 piso bawat benepisaryo. Ito po ay dagdag po sa mga ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ito ay galing mismo sa opisina ng Pangulo upang magsilbing dagdag tulong sa mga apektadong pamilya. Nandito rin po ang DSWD upang mamahagi ng pinansyal na tulong ang opisina ng ating butihing House Speaker upang mamahagi ng bigas sa mga minamahal kong Pilipino. Asahan po ninyo ang patuloy naming pag-iikot sa Mindanao at sa iba't ibang bahagi ng bansa upang masiguro na maihahatid namin ang tulong at serbisyo sa taong bayan. Narito po ang inyong pamahalaan sa lahat ng oras. Sa panahon ng tagtuyot at pagparating ng tag-ulan, handa po kaming umagapay sa inyong lahat. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, walang malalamang at walang malalamangan, walang may mang-iwan at walang may iwanan. Lahat po tayo ay sabay-sabay na hahakbang tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Tiyakin po natin na ang bawat Pilipino ay mabigyan ng pagkakataon umasenso at gumaan ang buhay ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Iligan City. Mabuhay kayong lahat. Asahan po ninyo ng inyong pamahalaan ay laging nakaalalay sa inyo. Ang inyong pamahalaan ay laging pinapakinggan ang pangangailangan ninyo. Ang ating pamahalaan ay laging nandito upang magbigay ng tulong pa sa bawat sa inyo upang masabi naman natin dito sa kahirapan ay nakapagdulot ng kahit kaunting ginhawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nakisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasagawa ng Commission on Higher Education o CHED ng National Higher Education Day o NHED Summit sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City nitong Miyerkules, Mayo 15. Ang NHED Summit ay inorganisa ng CHED Unified Student Financial
Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST at Philippine Normal University o PNU bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-4 na National Higher Education Day at ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag nito sa ilalim ng Republic Act o RA number 11522 noong Mayo 18 ng taong 1994. Ang NHED Summit ay nagbigay ng oportunidad sa mga pinuno ng higher education institutions na palakasin ang mga partnership nito upang masolusyonan ang mga isyu patungkol sa sistema ng edukasyon sa bansa. Atin ang pakinggan ang kabuuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. It is with delight that I join all of you today in this summit, where gains that will be recognized and challenges will be assessed. Strategies have been identified that will move higher education forward. The National Higher Education Day Summit is the first of its kind to be held in our country, so we can collaborate with our higher educational institutions and other stakeholders to assess and to steer the direction of higher education in the Philippines. I do hope that this summit has given its participants a commanding and unobstructed view of our educational landscape. Whatever the outputs of the summit are, I hope they will cascade down to campuses and to classrooms as a force of good, as a force of innovation, and methods to move our educational standards forward and upward. No challenge demands greater attention than this. This is the highest priority. I have stated it before, but I will state it again, that as far as my view of government service is concerned, the most important service that government must provide to its people is a good education. No country can prosper without a good educational background. Even if we take it down to the individual level, individuals cannot prosper without a good education. And of course, together with all the stakeholders, both on the public side and the private side, once again, training, education holds the key. As of December 2023, 81 Philippine higher educational institutions have been included in various world university rankings, a significant increase from the 52 that were included in July 2023. However, we must acknowledge that in the recent Times Higher Education 2024 Asia University rankings, unfortunately, no Philippine university has reached top 100. With the country's top schools either dropping or maintaining their rankings. This just goes to show that much work is still to be done. We must pursue a comprehensive and all-encompassing strategy that will turn this trend around. The state of our education today shapes the future of the nation. The battle to win the future is waged in today's schools, where we should arm our young men and women with the right skills to not only survive, but to thrive in a rapidly changing world that does not wait for anyone. Giving the youth the right competencies and skills and training is the only way for them to prevail and to prosper in this highly competitive world. Our greatest obligation to them is to mold them into critical thinkers, into problem solvers, into visionaries, wielding the skills that will allow them to succeed in the future. Without an educated workforce that will implement them, any national economic blueprint will remain simply as that, blueprints. We will not have the means or the capacity or the labor force to be able to make those plans reality. Without skilled manpower who will run them, industries will grind to a halt. Social services will cease to function. Without a national pool of talent who can master new technologies and adjust quickly to tectonic changes, the country will be perpetually catching up, left behind by other societies whose educational systems have been made more adept.
And that is why improving higher education and making it responsive to the present and future needs of society is front and center of this administration's national development agenda. The success of many of our plans for the country depend heavily on the availability of a strong, resilient, and skilled human resource to drive the nation forward. Allow me to share you my fundamental beliefs on the matter. One, higher education is too important a mission to be left to government alone. As with all the important developments, all the important plans that we put together, we cannot say that it is only government's responsibility. But we should also allow private parties to participate and not shove private parties to the sidelines. Nor should it be that the cause of their diminution or their demise. When it comes to educating our youth, government and private schools are not competitors, but must be regarded as equal partners. And as such, government should ensure their viability, treat them as strategic assets whose existence is guaranteed by nurturing policies and support. Second, of all state expenditure, education delivers the best dividends. This administration remains committed to the continuing provision of a free tertiary education in public universities and colleges for qualified students as provided under the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. We have allocated close to 134 billion pesos for our state and local universities and colleges this year so that more students can receive free tertiary education and more families will be eased of the burden of having to pay for college. We know that whatever is spent on education, we should never regard as an expenditure. It is an investment. It is an investment. It is an investment in our people. It is an investment in our country. It is an investment in our future. Third, mandates must be attached to merits. Democratizing access to education should not lead to the lowering of academic standards. Scholastic yardsticks are not movable goalposts, which we change every year to improve our numbers. These must be regarded as firm benchmarks that are resistant to the pressures that seek to undercut the quality of that education. We must hold ourselves, our students, the entire system to a high standard. And it is the only way that we will succeed in this fast-moving, changing world. Fourth, there are ways of solving educational problems other than just throwing money at the problem. Certainly, we could not say that appropriations will always solve the problem. Cash is not always a cure. Even funding does not automatically guarantee that we will get our desired outcome. A solution, if intrinsically bad, does not become effective because it has become funded. I hope you take the above points into consideration. The last thing we need now is a set of new talking points that we rehash once again what we have learned a long time ago. Besides, what we have learned a long time ago is actually no longer relevant. We have seen the changes in the requirements of the new global post-pandemic economy. And for us to be able to participate successfully in that new global economy, we must have a skilled workforce. And that will depend upon their training and their education. I would rather that consensus forged in this summit be incorporated in the proposed budget for CHED and SUCs for 2025, because only then can ideas be translated into reality. So as we look further to the horizon in our higher educational sector, I hope this summit will yield answers and solutions to the challenges and opportunities that we now face in our higher educational sector. And so I encourage every stakeholder here to work with us
and strengthen our efforts towards an inclusive, equitable, accessible, and sustainable higher educational sector. Let us mold a new generation of critical thinkers, problem solvers, visionaries, who will realize our aspirations for a new Philippines, a bagong Pilipinas, to bring us to a future of growth, opportunity, and prosperity. In my view, it is the only way that our country will succeed. It is the only way that we will be an active participant in not only the economy of the world, but in all as a citizen of the world community, that this country will succeed. So with this, I trust that the men and women of CHED, led by Chairperson Popoy de Vera, will lead us forward and continue their trustworthy and unwavering service for the benefits of our students and the entire country. I wish you all a fruitful and engaging summit, and I once again pledge the total and complete support of this administration for all that you endeavor to do for higher education to improve the quality that we are providing for our students and for our workforce. Thank you very much and good afternoon. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng Pilipinas sa laban kontra terorismo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta ng Pilipinas hinggil sa laban ng buong mundo laban sa terorismo. Sa pamamagitan ni DILG Secretary Benno Rabalos na nagtalumpati sa United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 33rd Session sa Vienna, Austria, sinabi nitong naniniwala ang gobyerno ng Pilipinas na ang komprehensibo at pinaigting na aksyon ay kailangan gawin upang matigil ang terrorist financial networks, recruitment at movement. Kaugnay nito ay nanawagan ng Pilipinas ng global cooperation at aktibong pagkilos mula sa international community. Isinulong din sa UN body ang information sharing mechanism sa pagitan ng law enforcement agencies, ganun din ng regional at international cooperation at kolaborasyon sa paglaban sa terorismo. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of the Interior and Local Government o DILG hinikayat ang mga local government unit na magpatupad ng water conservation measures. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nanawagan ng Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa Metro Manila, na magpatupad ng water conservation measures upang maiwasan ang supply interruptions. Ginawa ni DILG Secretary Benhur Abalos ang panawagan sa gitna ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam na inaasahang aabot sa minimum operating level bago matapos ang buwan ng Mayo. Nag-issue ng kalihim ng Memorandum Circular para sa regular na monitoring ng local chief executives kasama ang mga barangay na mga metro ng tubig at gayon din ng mga posibleng tagas. Nakapaloob dito na dapat tiyakin ng LGU sa lahat ng tanggapan ng gobyerno ay may hiwalay na water meter nang mabilis silang mamonitor ang konsumo ng tubig. Hinikayat rin ng LGUs na isulong ang paggamit ng rainwater harvesting sa government facilities at mga water catchment system naman sa residential areas. Kasama pa sa direktiba ng kalihim ang paglalatag ng information, education at communication campaign sa water conservation measures. Nanawagan din ang kalihim sa publiko na makiisa sa pagtitipid at maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Gate ng kalihim, mahalaga ang pagkilos ng bawat isa para maiwasan ang kakapusan sa tubig. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, paggamit ng mobility devices gaya ng bisikleta at e-bike patuloy na isinusulong ng Department of Transportation o DOTR. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Tuloy-tuloy ang kampanya ng Department of Transportation o DOTR para sa paggamit ng personal mobility devices tulad ng mga bisikleta, e-bike, e-scooter at iba pang non-motorized vehicle bilang bahagi ng advokasya para sa sustainable na transportasyon. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Lionel De Velez, layo ng ahensya na bigyan ang mga commuter ng alternatibong transportasyon na makakatulong sa climate resiliency at climate mitigation. Binanggit din niya ang EDSA Greenways Project bilang bahagi ng active transport na nagsusulong ng paglalakad sa kahabaan ng EDSA. Kabilang sa iba pang climate resiliency at climate mitigation efforts, ang modernization ng mga jeepney, paggamit ng electric vehicles, electric trains, sustainable aviation fuel at marami pang iba. Matatanda ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na prioridad ng gobyerno ang active transport sa pamamagitan ng paggawa ng mga pasilidad tulad ng safe walkways at secured bike lanes. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bilang ng mga nagparehistrong botante para sa halalan 2025, umakyat na sa 2.8 milyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Umakyat na sa 2.8 million ang bilang ng mga nagparehistrong botante para sa halalan sa Mayo 2025. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco na mula sa bilang na ito, nasa 1.2 million ang bagong botante na. Umaasa ang opisyal na sa susunod na 5 buwan, sisipa pa ang bilang ng mga magpaparehistro lalo na yung mga overseas voter upang maabot ang 3 million target na bagong botante para sa darating na halalan. Base sa pinakahuling tala ng COMELEC, nasa 15 million ang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 2022 elections, tayo po ay nasa 68 million. Inaasahan po natin na aabot na po tayo sa 71 million registered voters po sa May 12, 2025 elections po. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Department of Tourism o DOT siniguro ang kapakanan ng mga empleyado ng Sofitel Hotel sa kabila ng issue ng pagsasara nito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nakipagpulong si Tourism Secretary Cristina Frasco sa mga executives ng Sofitel Philippine Plaza, Manila para pag-usapan ang napipintong pagkasara ng nasabing hotel. Matatanda ang una nang nag-anunsyo ang Sofitel Philippine Plaza, Manila na sila ay magsasara sa Hulyo 1 dahil na rin sa problema sa istruktura gaya na nga ng sirang water pipes at mga insidente ng sunog ng mga nakaraang taon. Bagamat ikinalungkot ni Frasco, ang nasabing pagkasara ay sumang-ayon naman ito sa Sofitel Management na ang seguridad ng mga empleyado at mga bisita ang pinaka-importante sa lahat. Nagpasalamat na lang ang kalihim sa naging kontribusyon ng nasabing hotel sa industriya ng turismo at sinabing malaking kawalan ito. Dahil dito ay tutulong na lamang ang DOT o Department of Tourism para magsagawa ng job fair para sa mga empleyadong mawawalan ng trabaho dahil sa nasabing pagsasara. Mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na labanan ang pagpupuslit ng vape at sigarilyo na papanahon ayon sa isang party list solon. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
Nagpasalamat si Anak Kalusugan Portales Representative Ray Reyes kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbibigay direktiba ng paigtingin ng paglaban sa illegal na vape products at sigarilyo. Anya malaking tulong ang atas na ito upang mailayo ang mga kabataan sa masamang epekto ng vape. Sa ngayon kasi accessible sa mga kabataan ang illegal na vape at e-cigarette, lalo na yung mga ibinibenta sa murang halaga dahil hindi nagbabayad ng tax. Kasabay nitong muling nanawagan si Reyes na ilipat ang mandato ng regulasyon sa vape products sa Food and Drug Administration mula sa DTI. Hindi kasi anya nagagampanan ng tama ng DTI ang responsibilidad nito salig sa vape law. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga madalas na paglabag sa batas ay ang kabiguang i-verify ng retailers ang edad ng mga bumibili ng vape products, gayon din ang pagkakaroon ng label o packaging na pang-akit sa mga kabataan. Ito si Katine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Chinese Embassy hinikayat ni Senador Francis Tolentino na dumalo sa ikakasang pagdinig ng Senado tungkol sa issue ng wiretapping. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Nais ni Senador Francis Tolentino na imbitahan ng Chinese Embassy sa gagawing investigasyon tungkol sa sinasabing wiretapping ng embahada sa usapan ng Chinese diplomat at isang opisyal ng AFP Western Mindanao Command o Westmincom sa Martes. Gagawin na ang investigasyon tungkol sa issue at pangungunahan ito ng Senate Committee on National Defense si Senador Jinggoy Estrada. Matatandaang sa inihaing resolusyon ni Tolentino tungkol sa issue, pinabubusisi kung totoong may naganap na wiretapping dahil ito anya ay seryosong paglabag sa batas ng Pilipinas at maging sa international laws. Nilinaw naman ng senador na open invitation lang ang ipapadala sa Chinese Embassy dahil hindi nila pwedeng pilitin o imandato ang embahada na dumalo sa Senate hearing. Ginit namang babatas na kung kusang dadalo sa pagdinig ang Chinese Embassy ay maipapakita nila ang kanilang good faith. Maliban sa Chinese Embassy, iimbitahan na rin sa pagdinig ang Department of National Defense, National Intelligence Coordination Agency o NICA at Department of Foreign Affairs o DFA. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, paglabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR sa Amnesty Proclamation ng Pangulo, welcome kay Secretary Carlito Galvez Jr. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Leo Sarne. Binati ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang National Amnesty Commission sa kanilang pag-issue ng Implementing Rules and Regulations o IRR para sa Amnesty Proclamation ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang kalatas, sinabi ni Secretary Galvez na ang IRR ang magiging daan para sa mga dating rebelde na makumpleto ang kanilang normalisasyon tungo sa pagiging produktibong miyembro ng lipunan. Ayon kay Secretary Galvez, ang paglalabas ng IRR ay isang malakas na mensahe na sinsero ang administrasyon ng Pangulo na tulungan ang mga dating rebelde at kanilang mga pamilya na baybayin ang landas ng kapayapaan. Nakasaad sa IRR na inilabas kahapon na mga nais na mag-avail ng amnestiya ay kinakailangang magsumite ng aplikasyon sa Local Amnesty Board sa kanilang lugar na siya namang magpapasa ng mga kwalipikadong aplikasyon sa National Amnesty Commission. Ang National Amnesty Commission naman ang gagawa ng pinal na pagrebisa at rekomendasyon para sa pag-aproba ng Pangulo. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bilang ng HIV positive dito sa lungsod ng Lawag,
umabot na sa 96. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agaro pa sa mapulukat inam nga individual ti na imaldate akas positibo ti HIV dito sa Ciudad Tilawag. Segon kani City Council Health Chairman RJ Fariñas at ikaduan kadagitoy abilang ket lalaki. Romromar at ti steady nga agnat-ngato iti bilang na kadagiti agtawan iti saan na nabababa ngam 25. Gapoy ti datoy kalikagom ni Fariñas sa mayuswat iti information drives kadagiti pagadalan wenno kadagiti agtutubo itadada pa na kay pakat dagiti linteg seknan iti confidentiality dagiti agpa-exam ti HIV diagnosis ken pa nakadetect daytoy a sakit babaan iti self-testing ken community-based testing. Ginutigot ti opisyal ti publiko asaan nga ibuli dagiti agsagsagaba iti daytoy a sakit. Gapot ang mabalin daytoy amang lapad kadagiti potentially nga infected kadagitoy nga agpatest ken kitaan no adda ti kastoy a klase iti virus iti bagida. Ipo dito Ciudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, iba't ibang serbisyo inihatid ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, La Union sa mga mamayan sa ginanap nitong out-of-hall session. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nangidanon itinaduma-duma serbisyo ti Sangguniang Panlungsod ti San Fernando, La Union kabayatan ti out-of-hall session daytoy ijay Barangay Sagayad, San Fernando City, La Union. Indaulwan ni City Vice Mayor Alf Ortega ti panakaipaay dagiti libra serbisyo kas iti pukis. Serbisyo iti medical ken blood typing, manipod iti Provincial Health Office no PHO. Green lectures baban iti lupon ng mga individual na nangangalaga ng kalikasan no link ken ti palit basura program, manipod iti City Environmental and Natural Resources Office no Senro. May basar iti wargawag ti sanggunian, tarigagay ti out-of-hall session, ang mapapartak ken maya si dagkarito umiliti na duma-duma a serbisyo ken programa. Sigun pa iti sanggunian, napatagda ito yung aktibidad tapno maipanamnama ama iyan na top, iti kasapulan dagito umili dagiti mabukal, alokal, alintag. Nairanod kirigito a serbisyo ti upat agasot a residente ti Sagayad, San Fernando City, La Union. Manipod aggo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 112 tupad program beneficiaries ng lungsod ng Borongan tumanggap ng ayudang pinansyal. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nagbinulgay atong Department of Labor and Employment Dole Eastern Samar Provincial Field Office ug atong lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinagyan Public Employment Service Office of PESO a pag-payout nga dahadton 112 nga pinakauring atupad program beneficiaries sa syudad nga gimbuhat a covered court ng Barangay Bugas Martes, Mayo 14. Ang nasabi nga mga beneficiaryo in asosasyon in mga parag-uma nga nagtitikang ha Barangay Bugas kan agaw kag bunga nga nagtrabaho sa Hinapulo kaadlaw hapag pagkaupay hanhalina't magtanim ng prutas at gulay o hapag project haira barangay. Samtang aton mga benepisyaryo nga tikang ha Barangay Kagbunga inaging kabakyang ha Barangay Kalinisan Program haganap area nga usahan mga tourist destination han syudad. Kinarawat in 4,050 pesos ang kantidad din ayuda pinansyal ang nasabi nga mga benepisyaryo. Samtang yan nga tuig 2024 maabot na hinharos unmil adton ihap hantupad beneficiaries sa syudad nga iginpaagi ha Public Employment Service Office. Tikang nga syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Inflation rate sa Southern Leyte
tumaas sa 4.9%. Pakinggan natin si Aljon Malot para sa kabuang ulat. Subling ni Saka ang inflation rate sa Southern Leyte matod sa report sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Nasayran sa PSA Southern Leyte nga na-record sa probinsya ang 4.9% ng inflation rate sa Abril nining tuiga. Mas taas kini kung itandi sa 3.5% sa nakalabay nga buwan sa Marso o sa 2.6% nitong Abril tuig 2023. Gilambigit sa PSA ang pagpaspas sa inflation sa Southern Leyte sa pagsaka sa index sa food and non-alcoholic beverages sa 8.6% gikan sa 6.8%, transportasyon sa 2.8% gikan sa 1.4% o sa health sa 5.8% gikan sa 5%. Dugang sa ahensya nga nisaka usab ang inflation sa index sa restaurant and accommodation services, alcohol, beverages and tobacco, personal care and miscellaneous goods and services, furnishing, household equipment and routine household maintenance o recreation, sports and culture. Tungod niini, na-record sa Southern Leyte ang labing taas nga inflation rate sa kinatibukang Eastern Visayas. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Bagong Pilipinas Serbisyo Fair isasagawa sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dili mo menos sa 50,000 ka mga Cagayanon ang makabenepisyo sa lain-laing nga serbisyo gikan sa lain-laing buhatan sa gobyerno sama sa DSWD, Department of Labor and Employment, Commission on Higher Education, Department of Foreign Affairs, guban pa alang sa ipahigayon nga Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro karong adlaw Mayo 16. Kini ang gibutyag ni First District Assistant Director Bert Amplayo gikan sa buhatan ni Congressman Lurdan Suan. Gitakda nga mobisita dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro si Presidente Marcos Jr. uban si unang ginang Liza Marcos. Matod pa ni Amplayo nga dakong garbo sa Dakbayan nga napili ni Presidente Marcos Jr. ang Cagayan de Oro aron masinati sa katawan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, dindagan na usab nga mga Cagayanon ang mapadangatan sa serbisyo ug assistance nga dakong makabenepisyo kini sa tagsatag sa nila ka pamilya. Dungan usab nga ipahigayon karong adlaw ang paglunsad sa Love for All project sa First Lady uban sa pag-abag sa government agencies, local government units o private sector. Ang lab o laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat nagtumong sa paghatag sa healthcare services alang sa vulnerable and disadvantaged members sa katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. Bagong bypass at diversion roads na nag-ugnay sa Dapitan at Dipolog City magiging mitsa sa economic growth sa naturang mga lugar. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Magsilbing pabilo sa kalambuan ang bagong bypass o diversion road na nagdugtong sa Barangay Sikayab sa Dakbayan sa Dipolog o sa Barangay Bukana sa Dakbayan sa Dapitan sa Zamboanga del Norte. Mao kini ang panahom ni Engineer Kaya Mumbaw Dia, Regional Director sa DPWH9 sa dihang natibawas ang konstruksyon sa maong kalsada. Ang bypass o diversion road nga may gilayon nga kapin sa 1,000 linear meters nagkantidad kinig 50 milyones ka pesos. Ang nagdumala sa implementasyon sa proyekto mao ang DPWH Zamboanga del Norte First District Engineering Office. Matod ni Director Dia, ang kalsada naghatag kinig luwas og tulin nga biyahe sa mga benepisyaryong residente o naglulot usab kinig hapsay nga connectivity o mobility sa magkanait nga mga barangay. Ang maong proyekto kabahin gyapon sa infrastructure flagship projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ilawom sayang Belvedere More Development Agenda
para sa bagong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Gubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan. Groundbreaking ceremony sa itatayong 90 million pesos na housing project para sa MILF community sa Lanao del Norte tinalakay sa isang pagpupulong. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gihisgutan sa usa ka meeting ang pagpangandam alang sa groundbreaking ceremony sa 90 million pesos nga kantidad sa housing settlement project alang sa Core Camp Bilal Moro Islamic Liberation Front o MILF community sa probinsya sa Lanao del Norte. Gipangunahan kini ni Lanao del Norte Vice Governor Alan Lim uban ng Department of the Interior and Local Government, National Housing Authority, Executive Committee, Technical Working Group ug uban pang stakeholders. Gikasabutan sa maong meeting nga ang groundbreaking ceremony ipahigayon karong umaabot nga Mayo 28, 2024. Ubos kini sa localized normalization implementation program sa gobyerno nga nagtumong nga mahimong mas progresibo ug stable nga komunidad ang mga kanhimang gugubat sa MILF sa Lanao del Norte. Kainumduman nga ni atong April 23 por mga gipirmahan sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ug Local Government Unit Lanao del Norte ang kasabutan alang sa pagpatuman sa LNI sa probinsya. Nakaangkla kini sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB ang kasabutan sa kalinaw nga gipirmahan niadtong 2014 tali sa gobyerno ug MILF. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Tiniyak ng Department of Energy o DOE sa mga mambabatas na mas marami pang power plants ang mag-o-online. Ito ay upang maiwasan at hindi na maulit ang pagtataas ng yellow at red alert dahil sa mas mahigpit na power supply. Sa isang hearing ng Committee on Energy sa House of Representatives, iniulat ni DOE Undersecretary Sharon Garin na base sa pinakahuling datos noong Abril, aabot sa 1,194 megawatts ng power capacity ang kasalukuyang sumasailalim ng test at commissioning stage at idadagdag ito sa energy mix ngayong taon. Bukod dito, base sa datos noong Marso, hindi bababa sa 3 power plants na may total capacity ng 171 megawatts ang nasa commercial operation na. Ngayong taon lamang nasa 4,148 megawatts ang committed power projects. Committed ang ibig sabihin mayroon na itong financial closing o under construction na. Hanggang 2028, ani Garin may kabuuang 12,982 megawatts ng karagdagang capacity mula sa committed power projects at inaasahang tutugon ito sa power demand growth rate na 7% kada taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang electricity rates sa mga franchise area ng Manila Electric Company o Meralco dahil sa paghihigpit ng power supply sa Luzon Grid nang magkaroon ng yellow at red alert noong nakaraang buwan ng Abril. Inanunsyo ng Meralco na posibleng magtaas ang power rates ngayong buwan ng Mayo sa 11 pesos 41 centavos kada kilowatt hour mula 10 pesos and 95 centavos kada kilowatt hour ng nakaraang buwan. Ibig sabihin ang mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ay asahan ang dagdag na 92 pesos sa kanilang electric bill ngayong Mayo. Tumaas din kasi ang generation rate
transmission fee at iba pang charges ngayong buwan. Ayon sa Meralco, umakyat ang overall generation charges sa 45 centavos kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na presyo sa wholesale electricity spot market o WESM at Power Supply Agreement o PSAs. Umakyat ang electricity rate mula WESM sa 1 peso 79 centavos kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na demand sa Luzon grid habang ang ibang mga power plant ay nauwi sa hindi inaasahang pagsasara. Nakaapekto rin ang mas mahinang piso kontra dolyar sa pagtaas ng dollar-dominated PSA rate. Ngunit binalanse naman ng electricity rate mula sa independent power producers o IPPs ang mataas na WESM at PSA charges. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, layon ngayon ng Clark International Airport Corporation o CIAC na matuto sa kadalubhasaan ng Netherlands sa pagtatayo ng Clark National Food Hub. Sa isang pahayag, sinabi ng CIAC na sumama ang presidente at chief executive officer nito na si R.A. Perez sa Philippine delegation papuntang Amsterdam noong nakaraang linggo para sa market sensing at observation mission. Nakipagpulong ang delegasyon sa mga opisyal mula sa Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality na siyang nagpresenta ng briefer sa agro-logistics. Natutunan ng Philippine delegation mula sa Dutch officials ang pangangailangan na maagap na ma-deliver ang tamang produkto sa tamang kondisyon para sa mga consumer. Moderno, technology-assisted at cost-efficient na logistics management, quality control at transaction facilitation. Ayon kay Dutch Director General for Foreign Economic Relations, Michelle Sweers, tama lamang na nakipag-ugnayan ang delegasyon ng Pilipinas sa Netherlands dahil Center of Excellence ito pagdating sa trade facilitation at technological innovation. Netherlands ang ikalawa sa pinakamalaking exporter ng agricultural at agriculture-related products at premier logistics center sa Europe. Ang Clark National Food Hub ay 60 hektaryang proyekto sa Clark Civil Aviation Complex. Nais nitong maging premium wholesale market at distribution source ng high-value at top-quality food products ng Pilipinas. Nagkakahalaga ang proyekto ng 8.5 bilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nakaupo muli ng National University ang korona ng Season 86 UAAP Men's Volleyball Tournament pagkatapos talunin ang University of Santo Tomas 25-20, 22-25, 25-17 at 25-15 sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ito na ang ika-4 na sunod-sunod na titulo ng Bulldogs pagkatapos talunin ang UST sa Game 1 at 2 ng finals. Pinangunahan ni Micaelo Budin ang NU sa nalikom nitong 28 puntos galing sa 22 attacks at 5 blocks habang nagambag sina Leo Aringo at Nico Almendras ng 22 at 20 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakagawa namang
ng 26 na excellent sets si Owa Retamar kasama pa ang 3 puntos at tinanghal din bilang Finals Most Valuable Player at Season 86 Best Setter. Samantala, tinanghal naman bilang Most Valuable Player ng season si UST Spiker Josh Ibanez. Ito ang ikalawang MVP award ni Ibanez sa 2 magkasunod na season kung saan tinanghal din siya bilang Rookie of the Year noong Season 85. Pinarangalan din si Ibanez ng second best outside hitter sa likuran ni Almendras at ang best outside hitter na si Aringo. Sa kabilang banda, nakuha nina Martin Bugowan ng Far Eastern University at Nath Del Pilar ng De La Salle University ang first at second best middle blockers habang si Menard Guerrero ng La Salle ang Season 86 best libero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na tatawaging Alas Pilipinas ang national volleyball teams ng Pilipinas. Pangungunahan ng women's team ang mga bigating spikers ng Premier Volleyball League o PVL na sina Ea Laure at Cici Rondina habang si Gio de Guzman naman ang mamando ng koponan bilang setter. Sila ay sasabak sa AVC Challenge Cup for Women na nakatakda sa Mayo 22 hanggang 29 na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Kasama din sa squad ang iba pang PVL players na sina Vanny Gandler, Don Katindig, Cherry Nunag, Del Palomata, Fifi Sharma, Jen Nierva at Faith Nisperos. Ang mga UAAP players na sina Angel Canino, Julia Coronel at Best Middle Blocker Thea Gagate ng De La Salle University at si Cassie Dongalio ng University of the East ay kasama din sa roster ng Alas Pilipinas. Umaasa din ang PNVF na pagkatapos ang UAAP Finals ay makakasama din sa national team ang stars ng National University na sina Belia Bilen at Eliza Solomon. Tinanghal na Season 86 Most Valuable Player at First Best Outside Spiker si Belen habang si Solomon ay ginawaran ng Best Opposite Spiker Award. Para naman sa men's roster, ang nagsabi na sila ay maglalaro para sa Alas ay sina Mark Espejo, Brian Bagunas, Josh Ibanez, Menard Guerrero, Vince Patrick Lorenzo, Jade Disquitado, Adrian Villados, Kim Malabunga, John Paul Bugaon, Noel Campton, Nico Almendras, Jao Umandal, Mark Calado, Owa Retamar, Sherwin Umandal, Renzmel Tagibulos, Leo Ordiales, Choi Diao, Joseph Belio, Lloyd Josafat at Louie Ramirez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabawi ang San Miguel Beermen laban sa Terra Firma 110-91 para makapasok ng semifinals ng PBA Philippine Cup na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Nanggimbabaw si 7-time Most Valuable Player Junmar Fajardo sa kanyang impresibong double-double performance na may 25 puntos at 22 rebounds. Malaking tulong ang nakuha ni Fajardo mula kina Terence Romeo at Don Trulliano kung saan nakapag-ambag sila ng 19 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod. Hindi rin naman nagpahuli si CJ Perez sa nalikom nitong 18 markers. Kahit hindi nakapasok sa kanilang unang semifinals, maganda rin ang ipinakitang laro ni Javi Gomez de Leaño kung saan pinangunahan niya ang Terra Firma sa nagawa nitong 23 puntos. Pati na rin si rookie Stephen Holt at veteranong guard na si Wami Chongson na parehong nakagawa ng 18 puntos bawat isa. Makakatapat ang San Miguel sa kung sino man ang mananalo sa pagitan ng Rain or Shine at Token Text. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nagpakasal na ang frontman ng bandang True Faith na si Medwin Marfil sa kanyang partner na si Mark Angeles nitong nagdaang weekend. Ibinahagi ng OPM singer-songwriter sa kanyang Facebook account ang pag-iisang dibdib nila ni Mark na ginanap sa California kung saan legal ang same-sex marriage, kalakip ang magkakabay na litrato nila ni Mark. Makikita sa picture ang suot nilang terno na puting long sleeves, khaki pants at white shoes. Kung ang pagbabasayan ay ang profile ni Mark sa social media, nagtatrabaho siya sa isang healthcare company na konektado sa University of California San Francisco Medical Center. Mula raw sa Las Piñas si Mark pero naninirahan at nakabase na ngayon sa San Francisco, California. Sa comment section ng FB status ni Medwin, bumuhos ang congratulatory message mula sa mga netizens, kabilang na ang mga kaibigan niya sa entertainment industry. Pero marami rin ang nagulat sa pagpapakasal ng singer sa kapwa niya lalaki dahil wala raw silang idea sa sexual preference nito. Samantala sa iba pa nating chika for today, ibinahagi ng kapuso primetime king na si Ding Dong Dantes na maraming nagbago sa buhay niya mula na magkaroon siya ng sariling pamilya. Sa isang panayam, sinabi ni Ding Dong na mas lalo pa raw naging challenging at exciting ang kanyang buhay nang dumating sa buhay nila ng asawang si Marian Rivera ang dalawa nilang anak na sina Zia at Sixto Dantes. Napagtanto rin ng award-winning TV host actor na hindi rin pala ganun kahaba ang kanyang pasensya tulad ng iniisip niya ng maging ama ito. Si Ding Dong may sinusunod itong pamantayan pagdating sa pagdidisiplina sa kanyang mga anak, ngunit hindi yon applicable sa lahat ng pagkakataon. Mula na maging ama itong si Ding Dong kina Sixto at Zia ay naiba na ang oras ng pagtulog, paggising pati na ang mga pinatutugtog sa loob ng kanilang tahanan alang-alang sa kanyang mga anak. Nagbago rin ang pananaw ni Ding Dong sa trabaho dahil ngayon iniisip na rin neto ang kapakanan ng pamilya kapag may mga proyekto ito sa GMA Network. Samantala, nabanggit din ng kapuso primetime king na kailangang gawing araw-araw ang Mother's Day para sa lahat ng babae sa kanyang buhay. Anya, hindi lang tuwing araw ng mga ina dapat sinicelebrate at pinararangalan ang mga nanay. Si Ding Dong, abot langit ang pasasalamat niya sa kanyang inang si Angeline Gonzalez Dantes dahil sa lahat ng values at life lessons na itinuro nito sa kanya na dala-dala niya hanggang ngayon. Ang kanyang nanay din daw ang nagturo sa kanya ng kahulugan ng empathy o pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mga kababaihan. Sabi ni Dong, nakita rin niya kay Marian ang katangian nito na itinuro ng kanyang ina, kaya naman mas lalo siyang na-in love rito. At matatandang nagpakasal sina Ding Dong at Marian noong 2014 at binayayaan ng dalawang anak na sina Zia at Sixto. At sa huli natin chika for today, ibinenta ng dating child star na si Nino Mulak ang isa sa 6 na FAMAS trophy niya bilang Best Child Performer na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Mas mahal daw pala ang tropeyo ng Filipino Academy of Movie Arts and Science of FAMAS kumpara sa Gawad Urian. Naikumpara kasi ang presyo ng dalawang tropeyo ng naunang ibenta ni Jiro Manyo kay Boss Toyo, ang Gawad Urian Best Actor Trophy para sa pelikula Magnifico sa halagang 75,000 pesos. Komento ni Boss Toyo sa nabili niya ang FAMAS tropeo mula kay Dino, binili niya ito dahil sa pagiging haligi ng dating child star sa industriya ng showbiz sa bansa. Medyo mabigat daw ang tropeo, sabi ni Boss Toyo, at naikumpara pa niya na may pangalan nito ni Nino, hindi tulad ng isa pang tropeo na ibinenta sa kanya na walang pangalan, at yun yung kay Jiro Manyo rin
ay wala. Ang ibinenta pala ni Nino kay Boss Toyo ay ang unang famous trophy nito para sa pelikulang Kutong Lupa. Kasama sina Zaldi Jornac, Nida Blanca, Johnny Delgado, Alicia Alonso at Celia Rodriguez. Ang iba pang famous trophy ni Nino ay para sa Tahan na Empoy, Tahan noong 1978, My Father, My Mother noong 1979 at 3 nominee trophy noong 1980 para sa pelikulang Kuwatog, Tembong noong 1981 at Hula taong 1984. At alanganing magbigay ng presyo itong si Boss Toyo dahil alam niyang maraming pera si Nino kaya tinanong niya kung sakasakali ay magkano niya ibibenta ang naturang tropeo. Ang unang tawad ni Boss Toyo ay 100,000 pesos hanggang umabot sa 200,000 piso pero hindi bumigay si Nino kaya ginawa niyang 500,000 pisos sabay kinamayan na ang unang aktor at 2 anak nitong kasama sina Zandro at Alonzo. And siya rin kasi ang nag-request sa aktor kung may memorabilia siyang pwedeng ibenta at hindi nagkusang pumunta roon para magbenta. Ayon kay Nino, kaya niya binenta ang nasabing tropeo ay upang ma-restore at mailagay sa isang museum na pagmamay-ari ng sikat na vlogger upang masilayan ito ng publiko. At napapabayaan na lang kasi iyon kaya nagpasa na itong ipagbili. At si Boss Toyo, ang vlogger at may-ari ng Pinoy Pawn Star na matatagpuan sa Quezon City. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.